Sumainyo ang kapayapaan. Sa taong may pangunawa, maraming naaabot ang kanyang diwa. Sa taong malawak, ang kanyang pag-iisip baga, naabot niya yung pangunawa. Kaya't ang lahat ng tao nararapat na mabuksan ng pangunawa. Hindi naman ibig sabihin wala kang isip pag di nakabukas ang iyong pangunawa. Ibig bagang ituran ko ang pangunawa sa kabanalan, sapagkat iba ang gamit na pag-iisip sa larangan ng kabuhayan na panglupa, pamumuhay na pisikal sa pamumuhay espiritual, sa pangangailangan ng kaluluwa at pangangailangan ng katawan. Kaya't kung tuwiran lamang na ang tao ay ganap ang pangunawa sa mga bagay na kaloob ng Ama, walang mapapariwara, mararahuyo o mawawalay sa Kanya, kundi ang lahat ay masisiyahan at magagalak na sa bawat araw ay may pag-asang Diyos Amay nagmamahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin po bilang tao, bilang Apo Conching, hindi ko na po masyadong iniintindihan. At mali pa yung masyado. Hindi ko na iniintindihan. Bakit po? Iba ang isip ko eh. Sa isip ng iba. Hindi ko po sinasakop yung iba. Hindi ko sinasakop yung isip ng iba. Basta ako iba ang isip ko. Bakit po? Katwiran ko po, makipagpanalo man ako, makipagpaligsahan man ako, o makipag-away man ba ako, may magagawa ba ang pagtatalo? Wala naman po, di po ba? Ang mahalaga, ikaw na anak ng Ama, hindi kanya susumbatan sa balang araw. Ang mahalaga, walang budhing susuritin ka sapagkat alam mo kung anong ginawa mo. At ang pinakamahalaga, patag kang namumuhay, natutulog, napayapa sapagkat alam mo ang Diyos ang kasama mo. Buhay po ba ang Diyos? Yaon lang naman po ang pinakamahalaga. Bakit ba nag-aaral ka pa ng kabanalan kung wala kang natututunan? Bakit ba hinahanap mo pa yung mabuting katwiran kung di mo susundin? Bakit ba ikaw ay nais mo pang magpakatotoo kung walang katotohanan? Simple lang po. Walang malilihim sa Diyos. Lahat ay alam niya. Kaya kung pananaw ng tao ay walang ginagamit na babae, sulong, malaya ka. Sa sarili mong katwiran, manaigay sa'yo. Kung may naniniwalang may ginagamit, salamat. Sapagkat ang Ama ay kanyang kilala. Sapagkat may posible bang mangyari? Ang tinatalakay po kasi ng iba, yung sa bagong tipan. Yung bagang sinulat ni San Pablo na walang hinirang noon ng panahon nila, pumipili ng mga magagandang samahang mag-asawa. Ang pinipili nilang kunin yung maganda yung pamilya, maganda yung pagsasama ng pamilya, walang kapintasan, walang ibang asawa yung lalaki, sumusunod yung babae, ganun. Ginagawa naman tayong tanga ng iba, no? Eh kung marunong naman sila, marunong ang Diyos, di po ba? Wala namang hihigit sa Diyos, di po ba? Kung mangmang ka man, ang Diyos mong pinaglilingkuran ay matalino, eh siya nagbigay
sa'yo, di patatalinuhin ka. Di po ba? Ngayon, kung sarili mo lang ang kagustuhan mong pinaiiral, katanga mo talaga. Bakit? Eh wala ka namang pakinabang at sweldo, ba't ka nagpapakatanga? Ngunit nang dahil nga ang Diyos ang humirang sa'yo, eh sabihan ka mang tangay, tumawa ka. Buhay ba ang Diyos? Napakasimple. Kaya alam niyo po, nako, magbula ang bibig ng kung sinong nagsasabi. Maguluhan ang isip ang hindi makaunawa. Magtaka man siya na magtaka, magalit man siya ng magalit, mag-isip man siya ng mag-isip, hindi ako apektado. Sapagkat hindi ko siya pakikialaman, wala rin akong pakialam sa ayaw naman. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Yan ang tinatak ng Diyos sa akin. Ang pakialaman mo anak kung ano gawain mo. Ang gawin mo anak kung ano kabanalan ko. Ang sundin mo anak ay ako. Subalit ang pakinggan ng kapwa mo para ilayo ka sa akin, hindi tama iyan. Ngunit at pasubali kung ako pakikinggan mo, matatama buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya nakakatawa lang po yung mga masyadong nakikinig sa kapwa-tao na nagpapaapekto. Eh sino ang talo? Eh di ikaw na nagpaapektado. Buhay ba ang Diyos? Kaya alam niyo po ba, kung tunay kang matalino, hindi mo papansinin ang taong tsismos at tsismoso. At kung ikaw ay nasa Diyos na, hindi ka dalahirang dila. At hindi ka rin inggitera at inggitero. Kaya sayang lang yung pagbabasa ng Biblia kung lahat ng tinitingnan ay binibigyan ng masamang isipan. Kung yung kapwa mo'y maganda ginagawa, ang isip mo naman sa kanya ay masama. Eh bakit nga ba? Ba't ba hindi mo matanggap na may kapwa kang hinirang ng Diyos? Palibasa ay masama isip mo kaya hindi ka makatanggap. Di po ba gayon? Sapagkat kung malinis ang isip ng tao, wala siyang iniisip na masama sa kapwa niya. Ang taong mabuti ang pag-iisip at damdamin, sa totoo lamang po, wala siyang iniisip na masama sa kapwa niya. Eh, nung kang naghubad siya dyan sa daan, sabi mo lang, ay Diyos ko po, ganun lang. Hindi mo ni-chichismis, hoy, si Juan naghubad. Hoy, si Pedro naghubad. Yan taong chismosa po, habang ginagalugad ang daan, tinitingnan kung ano mai-chichismis. Totoo yan. Nakakasamid. Sapagkat yan ang totoo, kaya yan ang sinasabi ni Kristo. Ang chismis ay di maganda. Kaya ang taong masitchit, nasa Biblia din po yan. Eh kung nagbabasa ka ng Biblia, hindi ka na masitchit. Tama po ba? Ang nakakahiya lang, bit-bit mo'y Biblia, masitchit ka sa kapwa mo. Kaya, sayang ang pinag-aralan mo. Sayang ang ginagawa mo. Hindi ka paroroon sa sinasabi mong Panginoon mo, sapagkat hindi niya gusto ang dalahirang dila. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung makikinig lamang po at makikipagtotoo ang tao, ito ang pawang katotohanan sa sinasabi sa inyo. Kaya lang yung hindi nagpapakatotoo magagalit. Eh ano naman kung magalit ka, di magalit ka. Ang mahalaga, sinabi ko ang totoo. Ito po ay pangkalahatan, hindi para sa inyo. Ito po ay kung sino ang tamaan, bakit po ba? Si Kristo'y nagsalita ng totoo. Ang tamaan ay bahala na. Kung magbago'y magbago, kung ayaw mo'y di huwag ka. Buhay ba ang Diyos? Subalit, pag nakipagtotoo ka naman, ang saya ng pakiramdam mo. Alam niyo po yung malinis ang isip na tao at malinis na yung damdamin. Ang ganda ng layunin sa kapwa. Ang hangarin niya sa kapwa ay napakaganda at hindi na inggitero. Kapag nakita niya yung kapwa niyang umaasenso, tuwang-tuwa siya. Kapag nakita niya yung kapwa niyang pinagpapala, tuwang-tuwa siya. Subalit hindi siya mapanghamak. Hindi niya sinasabing, sino naman siya para maniwala ako? Sino naman siya para pagtiwalaan ko? Ano?
si Juan ang nagbabakulera, na ngayon gisto ng tao, ganyan ng tao, mapanghamak. Ano? Si Jesus na anak ni Jose Carpintero? Ano? Si Jesus na anak ni Maria? Oo naman, ganyan ang tao. Subalit, ang anak ng Ama, walang ganong bibig, sapagkat ang lahat ng lumunukal sa bibig niya, yung pawang makabubuti at ikabubuti ng kapwa niya. Kaya anak ka ba ng Diyos? Mabago ka na kung sinasabi mong Panginoon ko at Diyos ko. Wala pong patamaan, walang parunggitan, pawang katotohanan lamang ang aking tinuran. Buklatin nyo sa banal na aklat kung totoo kayong mamamahayag at kung totoo kayong nag-uulat, totoo kayong nagbabasa at nag-aaral ng banal na salita, nandito, huwag kang humusga ng kapwa mo. Buhay ba ang Diyos? Huwag mong hatulan ang kapwa mo. Huwag kayong magsiraan, huwag kayong magbahabahaginan. Huwag kang masitsit. O bakit kung naglilingkod ka sa Diyos, dapat ang pinag-uusapan nyo pawang makabubuti. Dapat hindi yung kapwa nyo pinag-uusapan nyo. Kasalukuyan kayong maglalakad, bit-bit mo'y Biblia, tsismisan kayo ng tsismisan. Tama baga iyan? Mali. Kaya nga, sayang ang pag-aaral, sayang ang natutunan, walang pagsasabuhay, walang kwenta iyan. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ang iniintindi mo yung magagalit na kapwa mo, hindi ka pa rin totoo. Sapagkat bakit mo ikinatatakot ang totoo? Kung totoo ka, hindi ka magagalit. At kung totoo ka, hindi ka rin matatakot. Sapagkat ang totoo, sinasabi mo. At ang totoo, pinatatapang ng Diyos. Sapagkat totoo, sinasabi. Subalit yung huwad at sinungaling, may takot, pinipili, sinasabi. Hindi tama yan. Ang nais ng Ama, magpakatotoo bawat anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, maliwanag ang tinuran. Pinagsama ng Ama ang mabutit masama upang kanyang masala ang tama. Buhay ba ang Diyos? Binuhay ng Ama dito sa lupa ang lahat ng tao na kanyang nais na mabuhay. May pangalan, iba't iba. May kabuhayan, iba't iba na kamtan. May kapalaran, iba't iba ang sinuong sa buhay. Subalit iisa ang bumuhay at nagbigay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung totoo na may pag-aaral ang tao at may karunungan sa banal na aklat at banal na espiritu ang nangungusap at banal na espiritu ang pinagmulan, alam niya yung totoong salita at kathang isip. Kaya kung kathang isip, naliligaw ka. Kung totoo, akma sa Biblia, totoo yan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi maaring palipitin ang banal na salita. Hindi maaring dagdag bawas ka. Kung anong kaukulan siyang ihayag mo, kung anong tama siyang sambitin mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi naman tao pinangangalandakan mo, kundi ang pinangangalandakan mo yung Diyos na totoo. Kaya hindi mo siya pwedeng dayain at linlangin, sapagkat bawat sinabi mo'y batid niya. Kaya hindi ka dapat matakot kung nasa katotohanan ka, sapagkat ang totoo siyang ginagawa mo. Sinong katatakutan mo? Taong katulad mo. Ang Ama mo'y pumapatay ng hindi nakikita. Bumubuhay ng walang makakakita. Yaon, doon ka matakot. Sapagkat ang Ama mo ay buhay na may magagawa sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung kilala mo siya at may Diyos kang tinatawag, sa Kanya ka mananambitan, hihingi ng kapatawaran at magbibigay, magkakaloob ng iyong buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Wala pong galit, ha? May galit po ba diyan? May kagalit po ba kayo?
Ay kung may kagalit po kayo, lumabas muna kayo. Kung wala kayong kagalit, ayan, yung pusa, gusto kayong kagalitan. Humango po tayo mula kay Mateo. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi nito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubudnutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihin. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyong mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo, inyong tipunin sa aking kamalig." Paano niyo po ba ibibigay hambing ito sa buhay ninyo? Hinasikan ka ng mabuti ng Ama. Binahaginan ka niya ng pawang kabutihan. Subalit dumating sa iyo ang masama. Pinahintulutang itong tumubo. Subalit ikaw ay naging mabuti. Kung tunay ka bang mabuti, pananaigin mo yung masama sa iyo? Kung tunay ka bang nagpapakabuti, mimithiin mo bang maging masama ka? Subalit niloob ng Ama na pagsamahin ang mabuti at masama, upang sa gayon, pagdatal ng takda, hambing sa hinasik na mabuting trigo, na sinuhulan ng damo, subalit nang dahil kapag binunot ang damo, pati yung trigong magbubunga, na may uhay na, ay mabubunot din, sayang naman. Kaya, hihintayin na ng Ama sa takdang panahon na pananala niya, pagtitipu-tipunin ang dapat sunugin sa impyerno at ang taong pipiliin niya. Kayo po, saan nyo gusto? Kayo ang mabuting trigo o kayo ang damo? Huwag kayong chismosan tulad nila. Buhay ba ang Diyos? Kung ang tinitingnan mo lamang ay ang sarili mo'y mabuti, hindi ka totoo sa Ama. Sapagkat habang tinitingnan mo ang sarili mong tunay kang mabuti at ikaw lang ang mabuti, wala nang itatama sa iyo. Banal ka ba? Diyos ka ba? Walang banal na tao. Kaya't ang dapat sa tao, tinitingnan niya yung gawa niya, sinusuri niya yung ginagawa niya bago mamula ng kapwa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, maliwanag na tinuran, ang bulag ay di maaring tagapag-akay. Sapagkat parehas silang madadapa, malilisya, masasaktan kapag sila'y nabangga. Kaya dapat ang maliwanag ang mata, ang siyang tagapag-akay. Kung pag-aaralan ninyo, paano nga namang mag-aakay ang isang bulag? Subalit, ano nga bang ibig itura ng Ama? Kung madumi ang isip mo at nadidimlan pa pag-iisip mo, hindi ka maaring mag-akay sa kabutihan. Sapagkat anong ituturo mo, yamang mabulok-bulok ang isip mo. Wala kang ibibigay na mabuti sa kapwa mo sapagkat kung paano kang masama, masama rin maituturo mo. Buhay ba ang Ama? Kung inggitera kang tao at nangangaral ka sa kapwa mo, ano ipapangaral mo yung pagka-inggitera mo? Di lahat ng taong inaralan mo'y magiging inggitera at inggitero. Kaya,
Ang gagawin mo bilang isang nagpapakatotoo, uunahin mong linisin ang puso't isip mo upang sa gayon, hindi manaigang marumi sa'yo ang mabuti siyang mangibabaw. Kaya lamang maraming taong mapagpaimbabaw, mapagkunwari kung kumilos, kung magbigay at magbahagi. Subalit hindi ila alam ang amay walang makapaglilihim sa kanya. Sa amay walang lihim kanino man. Kung tuwirang ikaw ay nakakilala, batid mo kung sino siya, hindi mo siya lilinlangin. Kaya kung alam mo ang salita niya, ay tutuntunin mo at tutok din. Sapagkat habang hinahanap mo at sinasabi mo ang mabuti, natututo ka sa kanya at nakikilala mo siya. Buhay bang Ama? At hindi rin lahat ng tahimik sa isang tahanan ay wala ng kasalanan. Kung minsan, may taong nasa tahanan lang niya, tsismosa naman. May tagapaghatid pala. Lahat na lang ng kapwa niya pumunta sa kanya, tinanong niya, kumusta na ba si Juan? Kumusta na ba si Pedro? May mapapala ba siya sa gayong pagtatanong? Bakit inaalam pa niya kung di ba siya si tsismosa? Mga minamahal, pakatandaan po ninyo, ang naglilinis ng budhi, ang naglilinis ng isip, ang naglilinis ng buong katauhan sa kaluluwa niya inaalay, lumilis siya sa kasalanan. Paano mo malilis yan? Kung marumi pa ang isip mo, kung di ka pa totoo, kung ang puso mo'y daladala mo pa ang galit at puot mo, walang mangyayaring maganda sa kabanalan. Kaya mga mahal, ang tao ay pinahintulutan ng Amang mabuhay sa lupa, mamuhay sa lupa, hindi para magpakasama, kundi para gumawa ng mabuti na kung papaanong tunay niyang halimbawa ay gawing marapat na tularan ng madla. Buhay bang Ama? Mga minamahal, masakit sa tenga, masakit sa pandinig nang hindi nagpapakatotoo. Subalit sa malinis ang damdamin at hangarin ay kabanalan, tuwang-tuwa siyang nakikinig sa totoo. Sapagkat natatama ang gawa niya, natatama ang isip niya, nababago ang puso niya. Yaon ay ang nagpapakatotoo. Sa layunin ng Kristo, sa hangarin ng Kristo, kaya't di lahat naman ng tao'y nagpapakaganap sa kabanalan. Sapagkat hindi nga lahat ay paroroon sa Ama. Kaya hahambing sila sa trigong susunugin at naging ipa kasama ng damo at sa trigong matimyas na sasama sa kabalig ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, masarap pag-usapan ang kabanalan kung ang kabanalan din ang kaharap mo na taglay. Masarap makipag-usap sa larangan ng katotohanan kung ang kausap mo'y nakikipagtotoo rin. Subalit kung ikaw nakikipagtotoo at ang kausap mo'y nagkukunwari sa'yo, para ka lamang nakipaglokohan. Sapagkat niloko ka niya, ikaw na may nakipagtotoo, subalit mapalad ka pa rin nakipagtotoo. Kaya wala pa ring lugi sa totoo at nagpapakatotoo. Ang may kalugihan at nalulugi, yung nakikipaglokohan sa'yo. Kaya, hindi ka pa rin dapat magalit at magdamdam. Kung pagkausap mo ang tao'y nakatawa, pagtalikod mo'y sabi niya sa'yo, maligaya pa rin hihimlay ang puso mo, sapagkat ang Diyos mo ang nagahari sa iyo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kung katotohanan lamang ang ninanasa ng tao, katulad ng mensahe kanina, bukas po, makinig kayo. May kahambing sa homily bukas. Magsimba kayo. Kaya lang wala kayo kanina dito. Ano po? Subalit, bukas yung magsisimba, pakinggan nyo yung homily bukas. Ano po? Kung paano manalangin ka, paano ba ang magtiwala? Paano ba natuturuan ka ng Ama sa pamamagitan ng Jesus? Ang minamahal, nasasaktan po ba kayo sa totoo? Parang mahina. Nasasaktan po ba kayo sa totoo?
anak kayo ng Ama. Nahihirapan po ba damdamin nyo sa totoo? Anak kayo ng Ama. Nasasaktan po ba kayo sa hindi totoo? Parang hindi nyo alam ang sagot. Dapat lang pong masaktan kayo sa hindi totoo. Sapagkat kung hindi kayo masasaktan sa hindi totoo, hindi kayo anak ng Ama. Ulitin po natin, nasasaktan po ba kayo sa hindi totoo? Dapat lang po, sapagkat kayong nakikipagtotoo, dapat na maramdaman nyo yung kapwa nyong manluloko. Tama po ba? Kaya kung may taong ang tingin sa sarili napakatarik, napakataas, pag binagsak yan ng Ama, lumalagapak. Bali-bali ang pakpak. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Yan ang katotohanan. Walang bakli, walang pakli ang salita ng Ama. Ang taong matarik, mataas kung mangusap, pag bumagsak, lumalagapak. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat walang malilihim sama. Subalit, inapakan ka ba ng kapwa mo? Dinik-dik-dik-dik ka pa? Subalit hindi ka kumibo? Sinurot-surot ka? Bayaan mo. Pag kumilos ang Ama, bali-daliri niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan. Kaya kayong mga anak ng Ama, huwag kayong magdaramdam. Huwag kayong masasaktan. Mayroon ba sa inyong nanlait na tao? Mayroon bang sa inyong naghamak na tao? Mayroon bang sa inyo'y umiwan na tao? Mayroon ba sa inyong di tumanggap na tao? Mayroon ba sa inyo na hindi nagmahal na tao? May Ama kayo, may Kristo pa. Kaya anong dapat ikalumbay nyo? May Diyos Ama ka na, may kapatid ka pang Kristo ang pangalan. Kung kikilalanin mo, hindi ka kailanman malulumbay. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Wala kayong magagawa dito sa lupa, ganyan lamang ang buhay. May taong kunwari nagmamalasakit sa iyo, pero hinahanap lang niya kung paano may makakamtan siya sa iyo. Gagamitin ka niya, pagagamit ka naman sa pangangailangan mo. Kaya, ginamit ka, may kailangan siya sa iyo. Kaya mapalad ang totoo sama na ang pag-ibig niya sa kapwa niya ay totoo at hindi dahil ginamit at gagamitin. Pagagamit naman dahil sa kailangan. Ang nais ng Ama, magpakatotoo ka. Kung papaano mo minahal ang kapwa mo, mahalin mo siya dahil sa Ama mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Kaya nga, maraming nagalit sa Kristo. Yung hindi totoo. Subalit yung totoo, natuwa, sumunod, nagbago. Lamang ng panahon na yaon, hindi pa may pagsigawan ng Jesus sapagkat hindi nga maipaglaban. Subalit sa panahon ngayon, kahit sa Muslim country, kilala na ang Kristo. Buhay bang Ama? Di ba ga? Patotoo lamang ng salita'y walang pagkabali, ang salita'y walang kabulaanan, sapagkat maliwanag na tinuran. Ako ang daan ng katotohanan, patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat walang makapapasok sa karya ng Ama, maliban sa Jesus na pangalan, na yung taglay at tataglayin bilang anak kang naturingan. Buhay ba Ama? Kaya sa bawat damdamin ng tao kapag nabuhay ang katotohanan, sa bawat kaisipan ng tao kapag naibigay ang katotohanan, may pagbubukas ng pangunawa at may pag-ibig na nabubuhay. Kaya mga mahal, anak ba kayo ng Ama? Purihin niyo siya. Kung ang nasa inyo ay pawang pag-aadhika na kayo'y makakilalang lubos, makatanggap sa Kanya at ganap na baguhin ang isip at damdamin upang makatuntun kayo sa Kanyang layunin at makasunod kayo sa Kanyang hangarin. Buhay bang Ama? Katotohanan, itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahan.
Nekaramaneyahana. Nekaramaneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sadyang napakabuti ng Panginoon, ano? Kayo po ba'y nalulungkot sa kapwa ninyo tao pag kayo ay pinagtatawanan? Po. Salamat kapatid. Anak ka ng Ama. O kayo ba? Nagdaramdam ba kayo kapag kayo ay hinahamak? O ikaw? Umiiyak ka ba pag ikay kinukutya? Alam niyo po, totoong-totoo po, kapag damdaming tao ka, hindi mo kaya yun. Kapag ang isip mo ang nangunguna bilang tao, hindi mo kaya yun. Kaya lamang po nakakaya ninyo. Yung hindi na kayo marunong magalit, masaktan sa ginagawa ng kapwa nyo, hinahamak man kayo, pinagtatawanan man kayo, pinagchichismisan. Dahil ang Diyos, Espiritu, ang sumasa inyo. Kaya magalak po kayo. Huwag niyong tularan yung nagpapabuti sa paningin ng kapwa niya, pero sa paningin naman ng Ama ay masama siya. Alin po ba gusto ninyo? Mabuti kayo sa pananaw ng Ama o mabuti kayo sa pananaw ng kapwa nyo? Tama po. Dapat palagay man ang kapwa mo, hindi ka totoo, hindi ka tama at mali ang ginagawa mo. Basta ang mahalaga sa pananaw ng Ama at sa pananaw niya ay ikaw ay tama at totoo. Tama po ba? Kaya lamang po hindi kayo tatanggapin ng kapwa nyo sa tamang ginagawa nyo, totoong ginagawa nyo, kung hindi kayo parehas na ginagawa. Subalit kung parehas ang inyong ginagawa, na pawang mabuti sa kapwa, at yung pagmamahal nyo sa kapwa nyo ay parehas na totoo, magkakaunawaan kayo. Subalit kapag ikaw totoong nagmamahal at yung isa, kunwari lang, di totoo. Kaya sa paglilingkod man, ito pinag-aawayan. Ang pananaw ng isa, siya tama. Ay di sige, puro ikaw na lang ang tama kahit ako'y mali na. Bay na hindi naman nila ako masusubukan sa gayon. Ay di sige, puro ikaw na lang ang tama basta ako'y mali. Pero gagawin ko yung sinasabi sa akin. Tama po ba? Tama po ba? Totoo po yan. Kung palagay man ang kapwa nyo mali kayo, at tinuturuan ka ng kapwa mo na mayroon namang totoong may nagtuturo sa'yo, ba, mas uunahin ko yung totoong nagtuturo sa akin. At kung makikinig naman ako sa kapwa ko, titingnan ko lang kung bakit niya ako tinuturuan. Kung alam kong tama siya, eh, hindi na ako maglilingkod. Bakit? Mas tama pala siya kaysa sa Diyos ko eh. Totoong-totoo po. Eto po. Tapat kong sasabihin sa inyo. Kung ako po ay tuturuan lamang ng tao sa gagawin ko, hindi na ako maglilingkod sa Diyos na sinasabi. Dahil sa tao pala ako susunod eh. Kaya sa Diyos ako susunod. Bakit po? Sapagkat napatutuhanan ko lahat ng tinuro niya sa akin, totoo eh. Lahat ng tinuro niya sa akin, walang mali eh. Lahat ng tinuro niya sa akin ay tama lahat eh. Bakit po? Natama po kasi isip ko eh. Natama po kasi puso ko eh. Eh dati po eh, wag mo akong chichismis at susugurin kita. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tama yung ginawa mo. Kasi pag pinagmulan mo, pag pinagdaanan mo, talagang magagawa mong mahabag sa sarili mo ay sa kapwa mo, ano? Tama po ba? Eh, ewan ko po yung iba. Parang ang sarap na yata sa bibig nila yung eh, meron pa nga po, eh, bata lang, eh, tinatanong eh. O, halimbawa, alam niya na yung bata na yun eh, walang ina na totoo at meron lang siyang stepmother. Eh, nasaan eh kayong nanay mo? Eh, ano ba? Eh, pati bata, wala ka bang kaisip-isip?
Dapat nga kung may malasakit ka sasabihin mo pa sa bata na, huwag kang malungkot, ganyan ang buhay. Hindi. Pero alam niyo po, yung mga taong ganon, sila rin maraming bulok na tinatago. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sa buhay ng tao, wala naman po perfecto Walang perfect. Sino lang po ang perfect? Ang Diyos. Kaya kung nais mong magpakatotoo sa Kanya, hahanapin mo yung katwiran niya, yung kalooban niya. Subalit kung hindi mo ito naaabot, nako, kahirap naman po yata. Nakakatulog kaya yung mga ganon? Hindi po. Kayo po anak ng Diyos, huwag niyong gagawin yun, ano? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, salamat sa inyo, mga kapatirang Divine Mercy. Salamat sa inyo, mga nakikipagtotoo sa Diyos. Hindi kayo kay Apo Kunching nakikipagtotoo. Hindi kayo sa dambanang ito nagtutungo para lamang makipagtotoo kay Apo Kunching. Kundi, nakikipagtotoo kayo sa hindi nyo nakikita. Kaya naman, makikinabang kayo. Kung dati kang bugnutin at hindi ka na naging bugnutin, sino nakinabang? Ikaw. Kung dati kang mapag-isip, maraming iniisip, napatag ang isip, sino nakinabang? Ikaw. Kung dati kang maraming alalahanin, may takot sa buhay, nang nagbago ka, sino nakinabang? Ikaw. Kaya lahat ng nakamtan mo, ikaw ang makikinabang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung dati kang maraming takot sa buhay, baka kaya pag wala na akong ganito, pag wala na akong ganun, pag wala na akong ganyan, nawala na yun dahil may pag-asa ka na sa Diyos mo na tinatawagan at sinasamba. Sino nakinabang? Di po ba kayo rin? Kaya alam nyo po, pagka ikaw ay nasa tama, pag ikaw ay nakikipagtotoo sa Diyos, pagdaan mo ng ganyan sa kapwa mo at tumawa ka at tinawanan ka, pero pagtalikod masaya ka pa rin. Tama po ba? Hindi ka apektado sa mga nagkukunwaring tao. Huwag kayong paapekto sapagkat sila nagkakasala, hindi kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang may taong palapatol, ano? Alam niyo po, ang sikreto dyan, para hindi ka makapatol sa kapwa mo, kasi hambing sa prosesyon, ano? Nakikipag-prosesyon, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kampay, pala sa baba. Alam niyo po, pag nakikipag-prosesyon ka, kahit sinasabing rebulto ka, nilalakad, subalit sa puso't isip mo, ang Diyos ay nasa sayo. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Diretso ka, hindi yung mata mo naninindahan. Buhay po ba ang Diyos? Pag nagsimba naman, kahit sabihin na nilang, kataas naman nun, kasuplada man, hindi man ako binati, bayaan mo na siya. Bakit nagsimba ba siya para maghanap ng kakilala? Ikaw na nagpapakatotoo sa Ama, magsimba ka diretso. Pagtapos ng misa, tsaka ka makipagkwentuhan. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Hindi Pupunta ng simbahan, doon pa lang sa pintuan. Sabi ka, dito, nandiyan ka pala, Eka. Kumusta na ba, Eka? Si ano? Hindi pa man nagsisimula misa. Nung pauwi, hindi natapos. Dahil nagsisimba na nagmimisa na. Dumadating na yung homily. Naku, Eka, hindi ko naman, Eka, naintindihan yung sinasabi ni Father. Tuloy natin, Eka, yung usapan natin. May napala ba kayo nun? Wala po. Kaya ang tao, dumudulog, sumasamba, walang nababago. Sapagkat, ang pagbabago ay nasa sayo. Makinig ka ng banal na salita, matututo ka sa banal na salita, matitimo sa iyong diwa, pati puso mo'y magbabago. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tingnan po natin sa unang linggo, pag may nakita akong mga magsisimba, kaya nakita niyo po ako, pag nagsimba, ay Apo, nandiyan pa, sige na. Kasi po nagkakasala yung hindi tumatanggap kay Apo Kunching. Sabi, sino naman Eka yung pinagmaman?
po ba, Diyos? Tama po ba? Ba't naman sinasamba kaya nga po kung chig na yun. Kala nila'y sinasamba ninyo ako. Kaya po, eto po, sa next week, first Sunday, pakiusap ko na naman pong muli. Pangalawa ko na itong beses sabihin. Kasi para walang pagkakasala, pagtapos na po ang misa, tsaka na tayo mag-bendisyon na. Pagtapos na yung misa at nagkita-kita tayo, kung abutan nyo pa ako, tsaka tayo wag na po, mga kwat, pag nalalapit, pag nangaalis doon sa pwesto, alam ko na iyon, alam nyo na rin iyon. Tama baga, pag sinabing, peace be with you, malayo ka, sabi mo na lang, buhay po ba ang Diyos? Paano kasi, kung halimbawa, eto yung hindi kumikilala kay Apo Kunching, lalagpasan ng mga umiikot, pati ako naiipit. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga minamahal, akala naman nila hindi ko alam. Yun ang wala silang alam sa alam ko. Kaya doon ko sila talo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang, yung alam ko, sa akin lang iyon. Hindi kasi ko chismosan tulad niya Kaya sabi ko lang, kawawa ka naman. Nagpuputok ang butsi mo, ako'y tuwa-tuwa. Sabi ko, buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ganyan lang ang buhay. Pag ang tao'y nagpuputok ang butsi sa'yo, panalangin mo siya, baka atakihin. Pero huwag kang magalit. Sapagkat ang Kristo, hindi nagalit sa mga nagpuputok ang butsi. Ang Kristo, hindi nagalit sa mga may nagsabi-sabi. Ang Kristo ay di nagalit sa mga nanghusga. Anong ginawa? Nagpatuloy sa mabuting gawa. Nagpatuloy sa mabuting salita. Nagpatuloy na maging isang mabuting halimbawa. Kaya kung anak ka ng Diyos, maging isang tunay kang halimbawa. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pakatandaan po ninyo, hindi nakukuha sa mahabang panalangin. Hindi nakukuha sa mahabang salaysayin ang lahat ng pagpapakabanal. Kundi ang pagpapakabanal ay nakukuha sa pakikipagtapat mo sa iyong sinasamba at sa pakikipagtotoo mo sa iyong kinikilalang Diyos na totoo. Kaya ikaw ay matutulad sa isang matabang trigo at di dun sa damong ng inis sa mabuting binhi. Mayroon taong ganon. Pinipilit niyang makuha yung kabutihan ng kapwa niya at ilugmok sa mabuti ay mawala siya para matulad sa kanyang masama. Kung may sentido kumun ka naman, tutulad ka ba roon? Paaakay ka ba? Paaagaw ka ba? Paiinis ka ba sa kanya? Hindi. Patuloy mong pagsusumikapan na ang mabuting nasimulan mo ay maganap na hanggang sa wakas mabuti kang maturingan. Buhay ba nga, Ma? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal ko, ang nagsimula sa mabuti, mithiing hanggang wakas, taglay ay kabutihan. At ang nagsimulang masama, magmithing magbagong buhay, at di abutan ng kamatayan na isang masamang nilalang. Upang sa gayon, kung papaano hindi ka mabuting binhi, subalit sa patuloy mong pagsusumikap, naging mabuti kang anak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, paghahari ng Ama ay walang katapusan. Ang patnubay niya ay walang kamatayan. Pag-ibig niya ay wagas kailanman. Kaya ang anak niyang sa kanya ay nakadama. Nanamnamin ang kanyang mga mabubuting aral. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, may tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Mayroon pong tao na nakatungtong lang po sa kalabaw Gusto na'y maging toro ang takbuhan Nako, alam niyo po,
Eh lalo na po ako kung alam po kung saan nagmula ang kanyang pinagyayabang, eh di niya ako matatalo. Sabi ko lang, maswerte ka ba? Kahit wala akong pera, maswerte ako. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Ay, si baby! Ayan, saganang sagana. Ano po? Walang pa. Aba, maraming alay. Salamat po sa pinang mga nagbabahagi. Mahal na kapatid na Gina and kapatid na Lindon, maraming salamat muli sa mga alay ninyong mga pinambabahagi natin dito sa gawain na mga candy na maraming nakikinabang kung papaano kayo nagbabahagi ng matatamis. Patuloy nawa kayong tumamis ang buhay. Kayong lahat na nasa malalayong lugar, salamat sa pagpapahalaga ninyo. Mapapalad kayong malalayo na malalapit sa dakong ito. Katotohanan lamang ang tinuran, walang malayo na di nalalapit, walang malapit na di nalalayo. Kaya, kung ganang pagkatao, hindi ninyo pahahalagahan. Subalit nang dahil sa kalooban ng Ama, kaya nagagawa ninyo na ang gawain ito'y pahalagahan ninyo. At salamat sa paggalang at pagmamahal ninyo bilang Apo Kunching at mga hinirang na alagad at kaps na patuloy ninyong pinakikisama sa inyong pagmamahal. Pinakikibahagi sa Diyos na bilang magkakaisang magkapatid. Kasama na rin ang mga IT team at choir sapagkat kung walang IT team, walang makapanunood sa internet sa pamamagitan ng computer. At ang mga nagbabahaging choir na patuloy na minimithing mahandugan ng papurit pasasalamat ang Ama. Kaya ang bawat binigkis ng Ama, pinagtipon-tipon niya at pinagtiyap-tiyap na mga alagad, caps, choir, IT team na naglilingkod sa dakong ito at mga hinahandugan ng kung ano ang kaloob ng Ama na pinamamahagi sa mga nariritong mga pasyente, tagasunod. Salamat, salamat. Patuloy na pagpapanalangin ng bawat isa, patuloy na dalanginan ng kailangan, at patuloy na tapat, wagas, malinis na pagmamahalan. Pagpalain kayong lahat. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po bang Diyos?
Labas, labas, labas. Labas, labas, labas. Labas, labas, labas. Baka kayo madapa. Dapa. Ay, dapa. Labas. Parang may po. Oh. Ay. Yun. Hop. Aba, meron pa. Hop. Yan. Salamat po sa patuloy nagpababahagi ng bulaklak. Maraming salamat sa inyo. Bagamat wala ng ilang araw, subalit kayo'y nagsubakit na nagtungo't naglingkod sa dambana. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang aral? Ang masakit sa'yo? Yan. Pag ito lamang po ang sinabuhay ng tao, wala na siyang gagawing hindi maganda sa kapwa niya. Hindi po ba pag siniraan ka ng kapwa mo, masakit sa'yo? Ba't ginagawa mo? Di, huwag mong gawin para huwag gantihan ka ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba pag hinamak mo yung kapwa mo, daratalang takda, ibibigay din ng Ama, may hahamak din sa'yo? Totoo po yan. Sapagkat kung ano tinanim mo, siyang aanihin mo. Sa makatwid, kung mabuti ang tinanim mo, mabuti ang aanihin mo. Kung ano ang ginawa mo, na mabuti sa kapwa mo, mabuti ang ganti sa'yo. Lagi niyo pong tatandaan ang mga pahayag na yaan upang patuloy na magliwanag ang diwa ninyo, patuloy na makaunawa kayo, at patuloy na maging ganap ang puso nyo bilang tunay na mga anak. Sapagkat napakasarap na ikaw yaong mabuting trigo kaysa damo. Kaya, ano po gusto nyo? Damo o trigo? Pagpalain kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya halina po kayo, mga minamahal